kayang anak ng Shokoy? Katulad ng usap-usapan tungkol sa isang bagong panganak na sanggol. Sumisisid sa imahinasyon ng mga tiga-Portlamon kung bakit ang isang bagong silang na sanggol sa kanilang probinsya tila kakaiba ang itsura. Hindi talaga namin maiisip kung bakit naging ganun yung anak ng kapitbahay namin. Dahil unang beses lang kaming makakita ng ganong klaseng sanggol. Ang alam namin, bigla na lang siyang nabuntis kahit wala siyang asawa o nobyo. Kaya lagi siyang napag-uusapan dito sa lugar namin. Tapos nung nanganak siya, ayaw niyang ipakita yung bata sa mga tao o ilabas man lang para magpaaraw. Kaya nagtanong na kami sa nagpaanak sa kanya. Doon namin nalaman na kakaiba yung bata na isinilang niya. Yung balat daw nun ay parang sa isda. Tapos nung nakita na namin mismo yung bata, totoo nga, hindi yun normal katulad ng iba. Kaya kumalat ang balita dito sa amin na baka Shokoy ang tatay ng bata. Kaya naging ganun yung itsura nun. Ang balat sa mukha ng sanggol, tila raw may kaliskis. Nakaluwa rin ang mga mata nito. Nagulat din ako kung bakit naging ganun yung apo ko. Ayaw kasi sabihin ng anak ko kung sino yung tatay ng anak niya para mapuntahan namin at mahingian ng sustento. Hindi ko alam kung bakit natatakot yung anak ko na magsabi sa amin. Pero nung nakita ko yung itsura ng apo ko, natakot din ako nung una. Dahil alam kong may hindi tama. May kaliskis ng isda yung balat niya at malaki ang mata. Na para bang anak siya ng isang nilalang na hindi tao. Malapit na rin akong maniwala sa mga sinasabi ng tao dito sa amin. Na ang apo ko ay anak ng isang Shokoy. Dahil mahilig maligo sa dagat ang anak ko. Baka may nagkagusto sa kanyang Shokoy at pinagsamantalahan siya nang hindi niya nalalaman. Kaya nagtanong ako sa albularyo dito sa amin at ang lumabas sa tawas ay isang ang Shokoy. Ang ilog ng Barobo na matagal na ring may mga kwento-kwento na may tagapagbantay rito. Shokoy? Bata pa lang ako, lagi ko na naririnig yung kwento tungkol sa Shokoy na nagbabantay dyan sa ilog. Tuwing Semana Santa, lagi may nagpupunta dyang mga albularyo. Hinihingi daw nila yung gabay ng Shokoy dahil nagagamit daw nila yon tuwing may nakakalaban silang mga elemento. Pero ang kinakabahala ko, kung totoo yung mga sinasabi sa amin ng tao, pati na rin yung tawas ng albularyo na Shokoy daw yung nakabuntis sa anak ko. Hanggat hindi sinasabi ng anak ko kung sino yung tatay ng bata, patuloy nakakalat yung ganoong chismis. Hindi ko naman mapilit yung anak ko na sabihin kung sino yung nakabuntis sa kanya. Dahil sa tuwing sinusubukan ko magtanong, lagi na lang siyang umiiyak. Na para bang natatakot na malaman namin yung totoo. Kung sino ba talaga yung ama ng bata. Isa sa nagpatibay ng kanilang hinala, bigla nilang nakita ang sanggol na may katabing isda. Yung isa pa sa nagpapalakas ng hinala namin, nung nakita ko mismo na biglang nagkaroon ng isda sa tabi ng bata. Napaka-imposible na magkaroon ng isda sa higaan ng apo ko. Kaya hinala ko, yun yung pinadala ng Shokoy para bantayan yung bata. Naisip ko na kailangan ko na talagang malaman yung totoo. Dahil iba't ibang kwento na yung kumakalat sa lugar namin. Pinilit ko na magsalita yung anak ko para malaman yung totoo. Doon niya inamin sa akin na ang totoong tatay ng bata ay hindi Shokoy, kundi yung pinsan niya. Kaya siya natatakot na aminin sa amin. Hindi naman daw nila kasi ginusto na magkaroon ng baby. Dahil para sa kanila, laro lang ang lahat. Hindi nila akalain na ganito ang mangyayari. Sa huli, gusto nilang maalala at makilala ang anak, hindi bilang kakambal ng misteryo, pero sa pangalan nito, may kinatatakutan sa kailaliman ng dagat sa Buruanga, Aklan. Ano kaya ang nilalang na ito? Na mangingisda, inatake ng kinatatakutan nilang halimaw sa kanilang karagatan. Matagal nang napapabaleta yung tungkol sa halimaw na kumukuha ng tao dito sa lugar namin. Madalas maging biktima ng halimaw ay yung mga mangingisda. Bata pa lang ako, marami na akong nakitang pamilya na nagluluksa dahil hindi na nakabalik sa kanila yung mga mahal nila sa buhay na ang trabaho ay pangingisda. Madalas na yung bangka na lang ang nakikita pero yung taong nakasakay doon ay wala na. Maging yung tatay ko, biktima rin ng halimaw sa dagat. Sabi ng tito ko, nakita daw niya si tatay na malapit na sa pangpang nang biglang may umatake sa bangka ni tatay.
Tapos nang malaglag siya sa tubig, ay hindi na namin siya nakita. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagkawala ng mga mangingisda dito sa amin. Pero tuloy pa rin sila sa paglaot dahil ito lang ang alam nilang pagkakakitaan. Hindi ito ang unang beses na may kinuhang mangingisda ang dagat. Ilang taon na rin ang nakararaan. Misteryoso ring nawala si Pepito. Ilang taon na rin yung nakalipas nung misteryosong mawala yung tatay ko. Huli siyang nakita nung may umatake sa kanya habang nasa bangka. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita. Pero yung bangka niya nakita namin na walang kasira-sira. Talagang yung tatay ko lang yung punteriya. Sinubukan din namin magpa-albularyo dahil nagbabaka sakali kami na buhay pa si tatay. Pero sabi-sabi ng albularyo, kinuha na daw si tatay ng halimaw sa dagat at ginawang bihag. Matagal na daw naninirahan sa dagat yung halimaw at kada may pagkakataon ay kumukuha ito ng buhay ng mga mangingisda. At ang kapalit nun ay magpapadala siya ng maraming isda sa lugar namin bilang kabayaran sa buhay na kinuha niya. Nagulat ang mga residente ng Barangay Alegria dito pa rin sa Buruanga nung dumagsa naman sa kanilang pampang ang tone-toneladang mga isda. Kapag may nawawalang mangingisda dito sa lugar namin, mga ilang araw lang bigla namang dadagsa yung mga isda sa pangpang na para bang yun ang kapalit ng buhay na nawala sa lugar namin. Maraming tao ang natutuwa dahil walang kahirap-hirap nilang nakukuha yung mga isda. Pero yung mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay ay hindi magawang kainin yung mga isdang bigay ng dagat dahil iniisip nila na yun ang bayad sa buhay ng kapamilya nilang misteryosong nawala. Sinabi rin ng mga matatanda na tanggapin na lang ang nangyari dahil noon pa man ay may kumukuhan daw talaga na halimaw sa dagat dahil kahit anong gawin nila, wala silang paraan para mapigilan ng pagkawala ng mga mangingisda. Pero habang nagsushoot ang aming team, nabalitaan nila na sa Barangay Tigo, may dalawa na namang bangkang nakitang palutang-luta. Sa ngayon, napapadalas na yung pagkuha ng halimaw sa dagat. Dati pa isa-isa lang, ngayon dalawa na yung kinuha niya. Hindi namin alam kung ano ba talagang nilalang yung nakatira sa dagat na kumukuha sa mga mangingisda. Pero naniniwala kami na may paraan pa para maiwasan yung ganitong pangyayari. May mga eksperto rin na pumunta sa lugar namin at ang sabi nila, wala daw halimaw sa dagat. Pero yung lugar namin ay puga daw ng malalaking page o yung mga mantaris ba yun? Agresibo daw yung mga isdang yon lalo na pag nabubulabog. Malalaki yung mga uri ng page na nasa dagat namin. Kaya malamang daw, ayun ang dahilan ng pagkawala ng mga mangingisda. Pag inatak sila ng pagi at nalaglag sa dagat, ay aano rin na lang sa mas malalim na parte ng dagat. Umaasang ang binawi ng dagat kahit pa katiting na raw ang pag-asa. Muling aanurin pabalik sa kanilang piling. Isang bata sa Quezon, sugatan ang ulo matapos dapuan ng isang hindi pa matukoy na nilalang na umaatake raw sa kailaliman ng gabi. May pakpak din daw ang balibalita ngayon sa isang bayan sa Quezon na nagdudulot sa kanila ng pangamba. May malaki kaming problema sa barangay namin dahil tuwing sasapit ang gabi, natatakot kaming dumaan dun sa tapat ng malaking puno ng akasya. Doon kasi laging may lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake sa mga dumadaan, nakamotor man o naglalakad. Nung isang araw lang, inatake nung nilalang na yun yung anak ko. Kaya nagtamo siya ng mga mahabang sugod sa likod at balikat. Bukod sa anak ko, marami na ring nabiktima yung nilalang na yun. Kaya nagdudulot na ito ng takot dito sa barangay namin. Dahil ayon sa mga kwento, alaga daw ng aswang yung umaataking nilalang. Mukhang tahimik at payapa. Pero pagkagat ng dilim, may naghahasik daw rito ng lagim. Tahimik lang yung lugar namin noon, pero simula nang dumating yung matandang babae na nakatira sa gilid ng bundok, doon na nagsimula yung pag-atake ng lumilipad na nilalang sa lugar namin. Hinala ng mga kabarangay ko na yung matandang babae yung aswang na nag-aalaga doon sa nilalang. Kasi nangyari talaga lahat ng to simula nang dumating yun eh. Bihira lang din namin makita yung matandang babae na lumabas ng bahay na parang laging tulog pag merong sikat ng araw. Gusto man daw nilang iwasan ang kalsada kung saan umaatake ang kinatatakutang ibon. Wala naman daw silang ibang alternatibong ruta. Kahit na anong iwas namin sa daanan para hindi kami atakihin ng nilalang, minsan napipilitan pa rin kaming dumaan doon kahit gabi na.
Kung iiba kasi kami ng daan, mapapalayo kami. Yung 1 oras na lakad, nagiging 15 minutos na lang kapag dumadaan kami doon sa lugar na may umaataking nilalang. Kaya pag pagod na talaga kami galing trabaho, kahit nakakatakot, sa malapit na lang kami dumadaan. Kahit naatakihin pa kami nung lumilipad na nilalang na yun. Pakiramdam nila, hindi lang daw iisa ang umaataking ibon sa kanilang bayan. Pakiramdam namin, marami yung nilalang na umaatake sa lugar namin. Kasi maging sa ibang barangay, nagkakaroon na rin sila ng problema na katulad ng sa amin. Kumalat na rin yung balita na may lumilipad na nilalang na umaatake tuwing gabi na nagdulot ng takot sa mga residente. May isang albularyo kaming nilapitan at ang sabi niya, malakas daw ang posibilidad na alaga ng aswang yung umaatake at nagdudulot ng takot sa lugar namin. Para subukang matunton ang kinaroroonan ng kinatatakutang malaking ibon, naglibot ang aming team sa kagubatan sa palibot ng Busay. Dahil marami nang natatakot sa lugar namin, may mga nagpuntang eksperto sa ibon sa lugar namin. Doon ay inikot nila ang kagubatan na malapit sa lugar kung saan umaatake yung nilalang. Doon ay may nakita silang mga ebidensya na totoo ngang may umaatake, pero hindi daw ito alaga ng aswang dahil yun daw ay Philippine Eagle Owl na may ugali daw talagang umaatake kapag nabubulabag yung teritoryo nito. May puga daw yung kwago doon sa puno ng akasya, kaya kapag dumadaan doon inaatake ng ibon. Akala namin alaga talaga ng aswang yung nilalang, yun pala kwago lang. Kaya dapat hindi talaga muna kami maniniwala sa mga sabi-sabi dahil baka maling impormasyon yung makuha namin. Anumang lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake mula sa kawalan, papalipad sa napakalikot na imahinasyon. Marami pang lugar sa ating mundo ang hindi pa napupuntahan ng tao. Hindi natin alam, malay mo, isa sa mga lugar na yun, dun mo matatagpuan ang forever mo. Charot, syempre walang ganon. Pero hindi natin masasabi na sa bawat lugar na hindi pa nadidiskubre ay may mga misteryo o mga sekreto na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lang ng isang lalaki na aksidenteng natuklasan ang isang lihim na lagusan sa gitna ng kagubatan. At sa kanyang pagpasok sa loob ng lagusan ay kinalabutan siya sa kanyang nasaksihan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang kanyang nakita. Pero kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Sabi nila, bawat lugar ay may nakatagong kwento. Halimbawa, paaralan na dati daw sementeryo, kagubatan na pinamumugaran daw ng engkanto, o di kaya ay ilog na nangunguha raw ng tao. Pero ang mga kwento na yan ay mananatiling kwento hanggat walang ebidensya o patunay na ito ay totoo. Kaya may mga taong handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para makamit lamang ang sagot sa mga katanungan at madiskubre ang mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lamang ng bida sa kwento natin ngayon na isang treasure hunter na si George Becker na 35 taong gulang at nakatira sa Canada. Sa edad ng 21 ay ikinasal na si George sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng isang anak at naging maayos ang kanilang pamumuhay dahil si George ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pagtungtong ni George ng 25 taong gulang ay nahilig ito sa pagte-treasure hunting. Noong una ay sa paligid lamang ng kanilang bahay siya naghahanap gamit ang kanyang metal detector. Pero di nagtagal ay dumarayo na rin siya sa ibang lugar upang maghanap ng kayamanan. Sa kanyang paglilibot ay marami na siyang nakuhang mga bagay na may halaga, tulad ng mga lumang barya, singsing na nabaon sa lupa, o di kaya mga sinaunang gamit na matatawag nating antigo. Kaya talagang nahilig si George sa kanyang pagte-treasure hunting dahil nalilibang na siya, nakakapunta pa siya sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat ay nakakahanap siya ng mahalagang bagay na nakabaon sa lupa. Hanggang isang araw, habang naglilibot si George sa isang bakanting lote na malapit sa isang gubat, ay biglang tumunog ang kanyang metal detector. Senyales na may metal na nakabaon sa lupa. Maaring bakal, pilak o di kaya ay ginto. Kaya dali-dali niyang kinuha ang maliit niyang pala upang hukayin at malaman kung ano nga ba ang nakabaon sa lupa. Nasa 2 talampakan na ang nahuhukay ni George nang biglang may tinamaan ang kanyang pala.
na isang matigas na bagay. Ramdam niya na yun na ang kanyang hinuhukay. Kaya agad niya itong kinuha mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Nang kanyang titigan ng bagay na kanyang nahukay, ay agad niyang napagtanto kahit na nababalutan pa ito ng dumi na ang kanyang nahukay ay isang gold nugget. Kaya tuwang-tuwa si George sa kanyang natagpuan dahil yun ang unang pagkakataon na nakahukay siya ng ginto. Kaya mas lalong lumalim ang kanyang interes sa pagte-treasure hunting dahil sa pangyayaring yun. Hindi pa doon nahinto ang paghahanap ni George ng kayamanan sa bakanting lote. Nagpatuloy siya sa paglilibot dito pero wala na itong natagpuan pa hanggang sa nagpasya na ito na pasukin ng kagubatan na malapit sa bakanting lote. Sa pag-asang may matatagpuan pa siyang mga gold nuggets, kaya dali-dali niyang pinasok ang kagubatan, dala ang kanyang metal detector at maliit niyang pala. Sa kanyang paglilibot ay hindi niya napansin na medyo napalayo na siya. Pero hindi siya nag-alinlangan na ituloy ang kanyang pagte-treasure hunting. Kaya kahit nasa gitna na siya ng kagubatan, tuloy-tuloy pa rin si George sa paglalakad. At ilang sandali pa ay muli niyang narinig ang tunog ng metal detector. Kaya agad niyang hinukay ang pwestong tinutukoy nito. Masayang masaya si George dahil iniisip niya na baka gold nugget na naman ang kanyang mahukay. Pero ilang pulgada pa lamang ang nahuhukay niya ay may tinamaan na agad ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Kaya sinubukan niya itong bunutin pero hindi niya magawa dahil wala siyang makapitan. Kaya hinukay pa niya ang palibot nito at bumungad sa kanya ang isang parisukat na bakal. Dali-dali niya itong inangat at sa pagkakataong makikita niya kung ano nga ba ang tinatakpan ng malaking piraso ng bakal na yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sapagkat ang bakal pala na yon ay pinto ng isang lihim na lagusan. Hindi malaman ni George ang kanyang gagawin, kung papasukin ba niya ito o ipapaalam sa otoridad ang kanyang natagpuan. Pero nang ibabaw sa kanya ang kanyang pagiging treasure hunter. Kaya matapang niyang pinasok ang loob ng lagusan upang alamin kung ano nga ba ang misteryo at sikretong nakahimlay sa loob ng lihim na lagusan na yon. Habang nasa loob si George ay pinagmamasdan niyang maigi ang kanyang paligid. Tinatalasan niya ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglalakad bilang pag-iingat dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang makita o maengkwentro sa loob ng lihim na lagusan. Ilang minuto lang ang lumipas ay may napansing kakaiba si George. Kaya agad niya itong nilapitan upang malaman kung ano ang bagay na kanyang nakita. Sa kanyang paglapit ay tila nakaramdam siya ng takot dahil isang lumang bomba ang nakita niya. Sa tabi nito ay may mga lumang baril at mga bala na nababalutan na ng lupa. Agad nawala ang takot ni George at napalitan ng pagkamangha. Kaya itunuloy niya ang paglilibot sa loob dahil alam niyang marami pa siyang matatagpuan dito. Matapos malibot ni George ang loob ng lihim na lagusan na kanyang natagpuan, ay agad niyang ipinaalam sa otoridad ang tungkol dito. Napag-alaman nila na ang lihim na lagusan pala ay dating kuta ng mga German, kaya may bomba at mga baril na natagpuan sa loob nito. Hindi man ginto o kayamanan ang natagpuan ni George sa gitna ng kagubatan, ay masasabi nating mahalaga pa rin ang kanyang natuklasan. Dahil hindi lang ito basta lihim na lagusan, kundi isang piraso ng nakaraan sa kanilang kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig. Isang lalaki, tumalon, naging pusa. Kalat ngayon ang balita na may isang lalaki na di umano biglang nag-anyong pusa. Grabe yung takot ng mga kabarangay ko nung kumalat yung balita na may lalaking biglang naging pusa. Noong una, hindi kami naniniwala na totoo yun. Pero nung pinakita sa amin yung video, talagang tumayo yung mga balahibo ko. Dahil kitang-kita na bigla naging pusa yung lalaki. Mabilis kumalat ang chismis sa barangay namin, kaya maraming natakot. Kahit ako nga, pag nakakakita ng pusa, lalo na at gabi na, tinitignan ko munang maigi kung normal ba yung itsura. Dahil baka mamaya yung lalaki nag-anyong pusa na yung kaharap ko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon, pero ang importante, alam namin na may kakaibang nilalang ang gumagala sa barangay namin, kaya kinakailangan namin magdoble ingat, lalo na tuwing sasapit ang gabi. Ang bahagi ng bintana kung saan dumaan ang lalaki, tanggal na ang screen, ang mga salamin, basag-basag. Para mapatunayan namin na totoo talaga yung kumakalat na balita sa barangay namin.
Pinuntahan namin yung mismong ospital kung saan nangyayari yung pagpapalit ng anyo ng lalaki. Nung nandun na kami sa ospital, nakita namin yung bintana sa second floor kung saan tumalon yung lalaki tapos bigla naging pusa. Sira na yung bintana at parang pwersahang binaklas yung screen. Marami ring basag na salamin ng bintana, kaya mukhang doon talaga dumaan yung lalaking naging pusa. Halos lahat ng ebidensya nandun na, pero para mas malaman namin ng totoo, kailangan naming malaman kung sino yung lalaking nakuna ng video na naging pusa. Trabahante ni Junard ang pinag-uusapang lalaki. Nagkataon din daw, pareho silang may mga kamag-anak sa ospital nung araw na nangyari ang insidente. Kilalang kilala ko yung lalaki na sinasabi nilang nag-anyong pusa. Trabahante ko yon at hindi totoo na may kakayahan siyang mag-ibang anyo. Nung araw na nangyari yung sinasabi nilang pagpapalit ng anyo, pareho kaming nasa ospital noon. Napapansin kong balisa na siya dahil may sakit yung anak niya. Nabanggit niya rin sa akin na ilang araw na siyang walang kain kaya hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Tapos nagulat na lang ako nang bigla niyang sinira yung bintana sa ospital. Tsaka siya biglang tumulon mula sa second floor. Pagkatapos nun, nabilitaan ko na lang na may mga chismis na kumakalat sa kanya na hindi naman totoo. Balisa nga raw siya noon dahil walang maipambili ng pagkain hanggang tila hindi na niya nakayanan ang problema. Dahil sa gutom nagawa niyang tumulon mula sa second floor. Dami niya din kasing iniisip, lalo na yung bilis ng anak niya sa ospital. Kaya parang nawala siya sa sarili. Yung sinasabi nilang biglang naging pusa, nagkataon lang na may pusa na malapit sa binagsakan niya. Tapos hindi na siya nakita sa video kasi natakpan na siya ng yero at yung pusa yung lumabas. Kaya akala nila na naging pusa yung trabahante ko. Pero ang totoo, tao lang talaga siya na may mabigat na problema. Dumagdag patuloy yung balita na yan sa isipin niya. Kaya sana tigilan na natin yung mga chismis dahil hindi yan nakakatulong sa sitwasyon niya. Huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na wala namang malinaw na pruweba. Isang batang nagkaroon ng itim na marka sa loob ng kanyang bunganga. Noong makita ito ng kanyang mga magulang ay agad itong nagpanik dahil hindi nila alam kung ano nga ba ang itim na marka na biglang sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Dali-dali nila itong dinala sa ospital upang malaman kung ano nga ba talaga ang itim na marka na yon. At nang suruin ito ng doktor ay nabigla silang lahat sa kanilang nalaman. Natural lamang sa isang ina ang makaranas ng matinding emosyon, lalo na kapag ito ay nagbubuntis at kahit matapos nitong manganak. Madali silang makaramdam ng saya, lungkot, galit, inis at stress. Kaya kailangan natin silang intindihin at unawain ang pabago-bago nilang mood, lalo na yung mga bagong nanay pa lang o yung mga babaeng kakasilang pa lang ng una nilang anak. Sila yung madalas nakakaranas ng ganyan dahil nag-a-adjust pa sila sa pagiging nanay nila. Ang mga nanay ay sadyang detalyado pagdating sa mga anak nila. Ultimo maliit na kagat ng lamok ay nakikita nila. Ganun sila kaalaga sa mga anak nila. Ganyan na ganyan ang nanay na pag-uusapan natin ngayon na nagngangalang Jenny. Si Jenny ay 24 na taong gulang at may isang anak na 8 buwang gulang pa lamang na may pangalang Bella. Kapag mayroon kang sanggol na anak ay masyado tayong maingat sa kalusugan nila. Dahil bilang magulang, alam mo na kapag may nararamdaman na hindi tama ang sanggol mong anak ay hindi na ito masasabi sa'yo kung ano ang masakit sa kanila. Kaya kung biglang may pagbabago sa kanilang kinikilos o biglang umiyak nang hindi mo alam ang dahilan, ay nagdudulot ito sa isang magulang ng pag-aalala. Isang araw ay may napansin si Jenny na itim na marka sa loob ng bunganga ng bata na hindi niya malaman kung ano dahil bigla na lamang itong sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Nagpapanik na si Jenny dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat alam naman natin na ang mga nanay kapag may nangyayaring kakaiba sa kanilang anak na hindi nila alam ang dahilan ay hindi sila mapakali hanggat hindi nila nalalaman kung ano ang nangyayari sa anak nila. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jenny at dinala niya sa pinakamalapit na klinik ang kanyang anak. Pagdating nila sa klinik ay sinuri agad dito ng doktor at sinabi ng doktor kay Jenny na ngayon lamang siya nakakita ng ganong klaseng marka sa loob ng bunganga ng bata. Alam naman natin na ang mga birthmark ay tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan pero sa loob ng bunganga ng bata mukhang malabo yata. Pero ito ang suspecha ng doktor
noong unang beses niyang makita ang nasa loob ng bunganga ng bata. Pero agad itong kinontra ni Jenny dahil ayon sa kanya ay araw-araw niyang nililinis ang bunganga ng anak niya at wala ang itim na marka na yun. Kaya nagdesisyon ng doktor na muling suriin ang bunganga ng bata. At sa puntong yon ay nagbabanggit na ang doktor tungkol sa mga espesyalista na mas lalong nagpakaba kay Jenny. Habang kinakausap ng doktor ang nanay ng bata ay biglang lumapit ang isang nurse dahil na-curious ito at gusto niya ring makita kung ano nga ba ang itim na marka sa loob ng bunganga ng bata. Kaya tinignan niya ito at sinuri. Habang nakatitig ang nurse sa itim na marka ay napansin niya ang paligid nito ay mayroong kulay puti. Kaya sinubukan niya itong tuklapin at doon nalaman ng nurse ang misteryo tungkol sa itim na marka na biglang sumulpot sa loob ng bunganga ng bata. Nabigla silang lahat sa nalaman ng nurse dahil ang itim na marka pala na yon ay walang iba kundi piraso ng karton na kinagat ni Bella na na-stack sa loob ng kanyang bunganga. Matapos ang matinding pag-aalala ni Jenny, ang kanyang mga luha ay napalitan ng halakhak. Lahat sila sa loob ng klinik ay nagtawanan, maging ang doktor ay napakamot na lang sa kanyang ulo. At pabirong sinabi ni Jenny na kahit kailan ay hindi na siya babalik sa klinik na yon. Ipinost ni Jenny sa Facebook ang kakatuwang nangyari sa kanya at umana ito ng iba't ibang komento sa mga netizen. Merong mga nagalit kay Jenny dahil pinabayaan daw nito si Bella, kaya nangyari ang ganun sa bata. At hindi niya daw ito pwedeng gawing kakatawa dahil ang maliit na piraso ng karton na yon ay maaaring bumara sa lalamunan ng bata at magdulot ng mas matinding problema. Pero meron din naman ang natuwa sa kanyang kwento dahil matapos niyang magpanik at mataranta sa loob ng klinik hindi alam ng doktor na okay naman pala si Baby Bella. At kung hindi dahil sa nurse ay baka kung saan-saan pa sila napunta. Sinabi pa ni Jenny na lagi na niyang babantayan ang kanyang anak at hindi niya nahahayaan na kumain ito ng karton ng gatas. Pero kahit ano pang masamang komento ang sabihin ng iba sa kanya, ang mahalaga sa lahat ay ligtas ang kanyang anak na si Bella at hindi na siya babalik sa klinik na yon. Alam nyo, mahirap ang maging isang ina ng tahanan dahil iniisip ng iba ay madali ang maging isang nanay dahil laging nasa bahay. Pero mali ang pag-iisip na yan dahil ang pagiging nanay ay isa sa pinakamahirap na obligasyon sa lahat. Isipin mo, nagbabantay ka ng anak mo at nalingat ka lang sandali ay may nangyari na sa bata. Siyempre, ang nanay ang masisisi dahil siya ang nasa bahay na nagbabantay sa bata. Pagod ka na nga sa gawaing bahay, wala ka pang masyadong pahinga. Tapos iisipin pa nila, nagpapasarap ka lang sa buhay. Pero eto dapat ang isipin nyo. Lahat ng nanay na nasa bahay at ginagawa ang kanilang obligasyon ay nararapat lamang nating pasalamatan. Dahil hindi man sa kanila nanggagaling ang suportang pinansyal, ay binibigay naman nila sa atin ng sobra-sobrang pag-aalaga at pagmamahal. Kaya saludo ako sa lahat ng huwarang nanay. Maraming salamat sa pakikinig.